Naniniwala ka ba na may mga lihim at madidilim na mundo na hindi natin alam na nag-i-exist pala sa ating kapaligiran? Yung akala mo, eto na yung mundo, eto na yung pinakamahirap, eto na yung pinakamadilim, meron pa palang mga taong mas madilim ang pinagdadaanan at ang mundong ginagalawan kesa sa atin. At ang pinakamasaklap pa, unti-unti ay nasasanay sila sa dilim na yon. Unti-unti ay hinahanap-hanap na nila yon. Unti-unti ay ayaw na nilang lumabas doon at patuloy na silang nakatira sa madilim na parte ng buhay na yon. Naiintriga ka, no? Ako din naman, grabe din naman itong title ng kwento nating ito, 'di ba? Title pa lang, sigurado ako na medyo na-intrigue na kayo dyan. Kaya eto na po ang ating tampok na kwento, dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi ko aakalain na pupuntahan at magiging bahagi ako ng isang mundong hindi ko alam na pangkaraniwan pala sa iba. Isang mundo kung nasaan ako nahulog sa isang pag-ibig na hindi ko alam kapahamakan pala ang dulo. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Ellen Santos. That's not my real name. At sa araw na to, habang sinusubukan ko pong isulat ang mga naging karanasan ko at ang patuloy kong nararanasan, ay parang lumalangoy ako sa sarili kong multo. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan nagsimulang maging tama at mali ang isang bagay na hindi ko alam na pareho ko palang mararamdaman. Hindi ko alam kung saan nagsimulang mahumaling ang puso ko sa mali at kasinungalingan. Pero kung babalikan ko kung saan talaga nagsimula ang lahat, ay nasa maliit na coffee shop na yon. Isang lugar na amoy cinnamon, luma at halos laging puno ng ingay ng espresso machine. Doon ko unang nakita si Aldrich. Nakadungaw ako noon sa salamin. Sinisilip ang sarili kong refleksyon habang tinatanggal ang luha na pilit kong itinatago. Galing ako sa pangwalang pag-asang interview. Panglima na yun sa linggong iyon, Mama Mia. Pero tulad ng dati, hindi na naman ako natanggap. Tulad ng dati sa mga interview na yun, ang laging sinasabi sa akin ay tatawagan ka na lang namin. Miss, okay ka lang ba? Yun ang unang beses na marinig ko ang boses niya. Malalim. Parang laging may tinatagong sekreto. Paglingon ko ay naroon siya, isang lalaking nakaitim. Mukhang laging may iniisip at may ngiting parang alam na niya agad ang kwento ko. Hindi ko gustong kausapin ang kahit na sino noon kasi pagod ako. Wasak ako. Namomroblema ako sa pera tapos wala pang tumatanggap sa akin ng trabaho. At ayoko ng kahit sinong dadada na naman tungkol sa kasabihang it will get better. Pero iba yata ang dating ni Aldrich. Lumapit siya. Dala ang dalawang mainit na cappuccino. Nilapag niya ang isa sa harap ko. Hindi nang hingi ng permiso na uupo siya pero umupo pa rin. May itsura ka kasi ng taong malapit ng sumuko sa buhay sabi niya. Natawa ako ng pilit dahil may katotohanan po ang sinabi niya. Mukha ba akong ganun kalala? Tanong ko. Hindi naman, pero alam ko yung pakiramdam, sagot niya.
Pakiramdam. Yun ang unang salita na pumukpok sa puso ko. Dahil sa buong buhay ko, parang walang taong nakakaintindi ng pakiramdam ko. Dahil doon ay nagkwentuhan kami buong hapon. Ang gaan-gaan niyang kausap. Parang matagal na kaming magkakilala. At nang tumayo siya para umalis, ay tinanong niya ako, "May lakad ka ba bukas? Pwede ba kitang imbitahan?" Naisip ko, ano pa bang mawawala sa akin? Wala na nga akong trabaho, 'di ba? Sabi naman niya, tutulungan niya ako. Kaya bakit pa ako matatakot sa taong to? At dun nagsimula ang lahat. Sa pagpayag ko ng muli naming pagkikita, nagsimula ang pagkakamali, ang madilim na kapalaran at ang malalim na kapahamakan. Kinabukasan, Mama Mia, nagkita kaming dalawa sa parehong coffee shop. Pero hindi tulad kahapon. Ngayon ay may kasama na siyang babae. Isang babaeng hindi ko malilimutan. Itago natin siya sa pangalang Arya. Maputi, makinis, mukhang kagalang-galang. Mukhang ang CEO ng isang kumpanya o ng isang brand, Mama Mia. Nakangiti siya pero malamig naman ang kaniyang mga mata. Siya ang klase ng babaeng parang walang tina. Parang walang tumatalo sa kanya sa mundo. At nang lumapit silang dalawa sa mesa ko ay napalunok ako. "Oh, this is Ellen. Pakilala ni Aldrich. She's special." Special? Special ang pakilala niya sa akin sa babaeng yon. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Hindi ko rin alam kung bakit nanginginig ang kamay ko habang nakikipagkamay sa magandang si Arya. Special? Ulit niya. Pero may kakaibang lalim ang tingin niya sa akin. I like that. Umupo sila sa harap ko at doon narinig ko ang mga salitang hindi ko inaakalang magpapabago sa buhay ko. "Ellen, this is my wife, Arya. At may alok kami para sa'yo." Nagkatinginan silang dalawang mag-asawa. Mama Mia, sa totoo lang, akala ko isang love story ang magaganap sa aming dalawa ni Aldrich, pero hindi pala. Dahil may asawa pala siya. Doon ako unang kinutuban. Bakit niya ako pinakilala sa asawa niya? At sa tingin ko, Mama Mia, habang nagkatitigan silang dalawa, parang hindi po sila yung normal na mag-asawa na nakikilala at nakakasalamuha ko. At parang may iba din silang pakay sa akin na hindi rin normal. Hindi pera agad ang binanggit nila. Hindi trabaho. Hindi kahit na anong legal man o illegal na pagkakakitaan. Ang unang sinabi ni Arya ay, "Maganda ka, Ellen, at may innocence ka na kayang-kaya mong gamitin para pagkakitaan." Nanlamig ang buong katawan ko. Nagpaliwanag sila. O mas tamang sabihin, nagbigay sila sa akin ng isang nakakamatay na lason na nakabalot sa matamis na candy. "Clients," sabi ni Arya. "Fantasy," dagdag ni Aldrich. "Pero hindi ka hahawakan ng kahit sinong lalaki." Bulong ni Arya sa akin. "Yun ang pangako namin sa'yo." Hindi ko maipaliwanag. Para silang mag-asawang kriminal pero ang elegante tignan. Para silang nag-aalok ng buhay na maganda pero alam mong may nakabalot na dilim sa buhay na yon. Hindi ko agad tinanggap ang sinasabi nila. Pero hindi rin naman ako agad umalis sa coffee shop na yon. Dahil totoo naman, Mama Mia,
Desperado na rin ako. Ewan ko, akala ko dati kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, akala ko magiging madali na ang buhay. Akala ko kapag graduate ka na ng kolehiyo, magiging masaya na ang buhay mo at magiging masagana na. Wala namang nakapagsabi sa akin na ang hirap-hirap palang maghanap ng matinong trabaho. Kaya eto ako ngayon. Desperada na. Wala na akong pera. Wala akong direksyon. At sa buong buhay ko, ngayon lang po may nagtanong sa akin ng diretsyo. Gaano kalayo ba ang kayang gawin ng isang taong walang-wala na? At noon nagsimula ang laro ng kadiliman sa buhay ko. Dinala nila ako sa isang malaking kondo sa sikat na syudad dito sa NCR. Mataas, maganda. Parang ibang mundo kaysa sa ginagalawan ko. Ang trabaho ko, hindi ko pa rin alam ng buo. Pero ang sabi nila, magiging ilusyon ka, magiging pantasya ka, at kami na ang bahala sa lahat. Pinaupo nila ako sa isang sofa sa harap ng kamera. Hindi malaswa ang unang eksena, pero puno ng tensyon. Para akong inaawitan ng demonyo gamit ang tila inosenteng pag-uusap. At dun ko nalaman, Mama Mia, kakaiba ang trip ng mag-asawang ito. At hindi lang sila basta-basta kriminal. Mga manluloko sila. Scammers. Sila ang tinatawag na sex scammers. Pero high level sila. Psychological. Premium ang subscription sa kanila. At marunong humubog ng ilusyon ng ibang tao. Ginawa nila akong tila isang bagay, isang object na parang sining. At ako ang bago nilang obra. Hindi ko alam kung bakit pumayag ako. Siguro dahil nga kailangan na kailangan ko rin ng pera. Siguro dahil wala na rin akong pag-asa. O siguro dahil may kakaibang karisma at magnet yung mag-asawa. Si Arya na malamig, pero may magandang ngiti. At si Aldrich na may kakaibang tapang at pangako sa kanyang mga salita at sa kanyang titig na hindi ko maintindihan. Mama Mia, sa gabing yun naisip ko, meron ba talagang mga taong ganito ang negosyo? Negosyo ba talaga to o isang kulto? At bakit parang namamagnet ako sa kanila? Bakit parang kahit alam kong mali, kahit alam kong dignidad ko ang kapalit, hindi ako makaalis? Habang lumalalim ang mga araw ko sa kanila, mas lumilinaw sa akin ang isang katotohanan, Mama Mia. Hindi nila ako pinili dahil sa itsura ko. Marami pa namang mas magaganda sa akin. Hindi naman talaga ako sobrang kagandahan. Kaya Mama Mia, inisip ko talaga ng makailang beses kung bakit ako. Hanggang sa ma-realize ko na pinili nila ako dahil madaling magtiwala ang mga taong kagaya ko. Dahil marupok ako. Marupok hindi lamang pagdating sa pagmamahal, kundi marupok din sa lahat ng bagay. Marupok ako kasi wala akong pamilya. Wala akong ibang masasandalan. At sila lang ang nagpakita ng kakaibang halaga sa akin. Oo, Mama Mia, bago ko nga pala makalimutang ikwento sa'yo, uli lang lubos na nga pala ako. Nasa tiyahin na ko lumaki pero hindi naman nila ako trinatong maayos na maayos. Ang ginawa nila sa akin, ginawa nila akong alipin. O pinag-aral nga nila ako pero may kapalit ang lahat ng bagay na yon. At nung nakapagtapos na nga ako, atat na akong makahanap ng trabaho dahil ayoko nang maging
pabigat sa kanila. At ayoko na ring pagsilbihan pa sila, Mama Mia. Kaya ganito Kaya ako siguro napapayag sa ganitong setup. At doon nila ako kinadena. Hindi sa kwarto, hindi sa pera, hindi rin sa trabaho, kundi sa emosyon. Dahil Mama Mia, ewan ko kung sadyang marupok lang talaga ako. Pero unti-unti akong nagkakaroon ng koneksyon, hindi lamang kay Aldrich, kundi sa kanilang dalawa. At yun, ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Pagkatapos ng ikatlong araw ko sa kanila, doon nagsimulang mabasag ang ilusyon na para bang sinadya nilang buuin sa harap ko. Nasa kondo ako noon, mag-isa sa maliit na kwarto na ibinigay nila sa akin. Kahit maliit, malinis naman yon, malamig, minimalistic. Parang hindi tinitirahan parang palamuti lang sa isang malaking plano. Ang kama ay sobrang puti, ang mga kurtina ay kulay abo, at ang amoy ay halong mamahaling pabango at malamig na hangin na galing sa aircon na buong araw ding nakabukas. Doon ko unang narinig ang mga sigaw. Hindi iyak, hindi normal na pagtatalo, kundi mga salitang malalalim, mahaba at paulit-ulit na parang script na binabasa mula sa kung anong madilim na manual. Dumikit ako sa may pinto. Bumagal ang paghinga ko. Narinig ko ang boses ni Arya. Malamig, kontrolado, parang babaeng hindi mo pwedeng kontrahin. At kapag lumagpas ka sa script, Aldrich, sabi niya, madadamay na naman tayo. Madadamay na naman tong kabuhayan natin. Naiintindihan mo ba yun? Tahimik. Tapos isang malabong tunog. Hindi sigawan, pero parang may tinulak sa may mesa. Hindi naman sa sinisira kita, Arya. Pero hindi ako robot. Tao ako. At alam mong tao din si Ellen. Sagot ni Aldrich sa kanya. Kumunot ang noo ko, Mama Mia. Tao? Ano bang pinag-uusapan nila? At bakit nababanggit nila ang pangalan ko? Bakit pinagdidiinan ni Aldrich na tao din ako? Parang hindi ako dapat maging tao sa mga plano nila. Narinig ko ang pagtawa ni Arya. Hindi masaya, kundi yung halakhak na punong-puno ng pangungutya. Parang wala siyang nakikitang halaga sa kahit sinong pinag-uusapan nila. Ayan ka na naman, Aldrich. Paawa effect ka na naman at naawa ka naman. Para kang laging naliligo ng konsensya Yun siguro ang dahilan kung bakit kita mahal. Kasi magkaiba tayo. Sabi ni Arya. Yun din siguro ang dahilan kung bakit gustong-gusto pa rin kitang gamitin. Tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Ano ba tong dalawang to? Mag-asawa o mag-business partners? Anong klase silang mag-asawa? At ano ba ako sa kanila? Tao nga ba talaga ako o tinuturing lang nilang parang gamit? Pumipintig-pintig noon ang dibdib ko. Gusto kong tumakbo pero mas malakas ang curiosity ko kaysa sa takot. At dun ko narinig ang salitang nagpabago ng lahat ng nararamdaman ko. Wag na wag kang magkakamaling ma-in love sa kanya, Aldrich, ha? Hindi yan kasama sa plano. Hindi yan kasama sa sistema. Narinig kong madiin na sabi ni Arya. Sistema? Hindi trabaho, hindi plano, hindi negosyo, kundi sistema. Para talaga silang kulto na may sariling mga batas. Kinabukasan, naroon kami sa main room, ang mismong condo setup na lagi nilang ginagamit.
May ring light, may designer na sofa, may mamahaling carpet na kulay cream na hindi ko kayang tapakan nang hindi ako kinakabahan at baka madumihan ko. Tahimik lamang si Aldrich habang inaayos ang camera. Tahimik din si Arya habang nag-aayos ng mga props. Ako ang bida sa eksena. Kung dati Mama Mia ay nagsasalita lang ako sa harap ng camera, nagpapakita ng shoulders ko, ngayon ay mas matindi na. Hindi naman tahasang malaswa, pero seductive. Hindi naman hubad na hubad, pero sapat na para magkakaroon ng psychological manipulation. Ang trabaho ko ay gumawa ng ilusyon na parang ako ang pangarap ng mga viewers na hindi nila kailanman makukuha. Pero ngayong araw na to, may dagdag Mama Mia. Bukod sa dagdag kita, may dagdag responsibility din. Live client, sabi ni Arya. Halos malaglag ang puso ko. Hindi sila lalapit sa'yo, Ellen. Don't worry. Viewers lang sila pero nasa kabilang kwarto. Pero kailangan mo talagang sumunod sa script namin, ha? Malaki ang binayad nila. At dun nagsimulang umikot ang tiyan ko. Ang suot ko, isang simpleng silk robe na hindi naman nakatakip sa buong katawan ko. At dahil sa tela, bawat galaw ko ay may lambot na hindi ko kayang pigilan. Na para bang ang robe na yon ay sumusunod sa kilos ng aking katawan. Relax ka lang, bulong ni Aldrich habang inaayos ang microphone ko. Mainit ang kamay niya na dumampi sa batok ko at yun ang unang beses na naramdaman kong hindi lang talaga trabaho yata ang tingin sa akin ni Aldrich. Dahil kita ako sa kanyang mga mata ang kakaibang bagay. Tiningnan ko siya. Tumingin siya pabalik. At sa loob ng isang segundo parang nagkasundo ang mga mata namin sa isang lihim na hindi pwedeng malaman ng kanyang asawang si Arya. Pero alam kong alam ni Arya kahit hindi pa siya tumitingin sa aming dalawa. Alam kong matalino siya. Hindi siya yung basta-basta mo na nahihila sa mga ganito kasimpleng bagay. Start in 3, 2, at pinindot na niya yung button. At doon nagsimulang pumasok ang unang client sa kabilang room. Hindi ko sila kilala. Hindi ko rin naman sila kita, pero kita ako sa mga mata ni Arya kung gaano sila kaimportante. May mga utos sila sa akin dahil may earpiece akong inilagay nila. Habang ako ay dapat sumagot ng may lambing. Habang may inuutos sa akin dun sa kabila. Dapat may pa-inosente effect. Dapat may charm. Lahat-lahat na pwede mong gamitin para akitin ng isang tao, dapat gamitin mo na. Pero habang tumatagal ang session, ay paulit-ulit kong naririnig sa earpiece ko. Bagalan mo pa, Ellen. Hinaan mo pa ang boses mo. Lambingan mo pa. Mas parang nahuhulog ka. Nahuhulog? Dapat akong magpanggap na nahuhulog sa kanila? Sa client? Hindi ko alam, Mama Mia, pero isang bagay ang sigurado ako. Habang lumalalim ang boses ni Aldrich sa may earpiece, habang lumalalim ang titig ni Arya sa akin sa harap ng kamera, nila po ako ay nahuhulog literal at ako ay nalulunod. Hindi ko alam doon kung ano bang mas nakakatakot. Pagkatapos ng session, nanlamig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa takot, hindi rin dahil sa hiya, kundi dahil parang gusto ko pa, Mama Mia. Parang naa-addict ako sa pakiramdam na pinagpapantasyahan ako. At bukod pa doon, parang gustong-gusto ko pang marinig ang malalim na boses ni Aldrich sa tenga ko. At yun ang pinaka-kinatatakutan ko. Pagkatapos ng session namin ay pumasok ako sa banyo.
Nakatingin sa salamin habang gumuguhit ang tanong sa utak ko. Ano ba tong pinaggagawa mo, Ellen? Bakit sabi mo, ito ay simple lang naman na pagtatrabaho? Pero bakit parang gustong-gusto mo na ang ginagawa mo? Bago pa ako makasagot ay pumasok na si Arya sa banyo. Ay hindi pala. Hindi siya basta pumasok, kundi dinaanan pa talaga niya ang espasyo ko. Dahan-dahan siyang lumapit. May ngiting parang nanalo sa isang laro na hindi ko alam na nilalaro ko na rin. Gusto kong umatras, pero hindi ko magawa. Tinanggal niya ang robe ko, Mama Mia. At dahil silk lang yon, ay madali lang yung bumagsak sa sahig. Pakiramdam ko noon ay para po akong isang prey na nasa harap ng kanyang predator na parang ina-assess kung hinug na ba siya at handa na ba siyang kainin. Sabi niya habang inaamoy-amoy ang buhok ko. You're getting better, Ellen. Napatigil ako. Better? Tanong ko. Lumapit siya at halos dumikit na ang labi niya sa tenga ko pero hindi niya ako hinahawakan. Mas madali kang turuan, bulong niya. At alam mo ba, gustong-gusto ko ang mga taong madaling turuan. Pakiramdam ko, madali din silang magustuhan at mahalin. Parang binuhusan ako ng yelo. Mahalin? Pulong ko. Ngumiti siya ng malalim. Gusto mo ba yun? Mama Mia, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong meron sa kanilang mag-asawa pero parang bawat salita nila ay agad-agad din akong nadadala. Kinagabihan nagpa-dinner si Aldrich. Hindi kasama si Arya dahil ang sabi niya may gagawin pa raw ito. Kaming dalawa lang ni Aldrich ang lumabas. Nasa kusina siya, naghihiwa ng steak. Parang normal lang ang lahat. Mama Mia, bumili lang kami ng steak mula sa labas at siya na ang nagluto. Si Arya kasi ay umalis dahil ang sabi may gagawin pa raw siyang napaka-importanting bagay. Pero para sa akin, Mama Mia, kahit parang normal na date yon o kung ano pa man sa aming dalawa ni Aldrich ay parang walang normal sa gabing yon. Walang normal sa tingin niya. Walang normal sa paraan ng pagkakabigkas niya ng pangalan ko. Ellen, kung may problema ka, kung may ayaw ka o gusto, pwede mong sabihin sa akin na. Sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Sa wakas, isang taong nagtanong kung ano ang gusto ko. Kung ano ang kaya kong gawin para sa kanila. Pero bago pa ako makasagot ay tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi niya ako hinawakan pero yung presensya niya, Mama Mia, pakiramdam ko ay parang hawak-hawak niya ako sa leeg. Helen, I'm sorry. Bulong niya. Napakunot noo ako. Sorry saan? Huminga siya ng malalim. Sa mundong ipinasok ka namin. Sa mga bagay na wala kang kaalam-alam. At sa mga lihim namin. Sa damdaming hindi ko dapat maramdaman sa'yo. At sa huling linya niya na yun, Mama Mia, ay parang bumagal ang mundo ko. Damdamin? Damdamin para kanino? Para sa akin? Pero bago ko pa maitanong yun ay biglang bumukas ang pinto. At dumating na pala si Arya. Hindi siya nakangiti. Wow, hindi pa kayo tapos mag-dinner? Tanong niya. Pero ang tono na yun ay hindi tanong. Ang tono na yon, pakiramdam ko ay tila babala para sa akin. Pagpasok ni Arya sa kusina ay biglang lumamig ang hangin. Hindi ito yung klase ng lamig na nanggagaling sa aircon, kundi dahil sa malamig din na presensya niya. Lamig ng isang babaeng sanay magpamigay ng ngiti pero hindi kailanman nakakapasok sa puso.
Tumigil si Aldrich sa pagitan ng paghiwa ng steak. Ako naman halos hindi na makahinga noon. Dinner? Tanong ni Arya muli, pero ngayon ay mas mababa ang tono. Ang ngiti niya ay nawala. Ang mata niya ay parang nagbabasa ng kasalanan sa hangin. Arya, sabi ni Aldrich nang may pag-aalinlangan. Pero ngumiti si Arya. Hindi masaya, kundi yung ngiti na may niluluto na naman yatang plano. Ellen, come on, let's eat, sabi niya. Naglakad siya papunta sa mesa na parang wala siyang naririnig bago siya pumasok. O baka naman alam niya. Masyado siyang matalino para hindi niya malaman ang mga ikinikilos namin ni Aldrich. Umupo si Arya sa harap ko. Tahimik ang kusina. Tanging tunog ng kutsilyo at tinidor na pumupunit ng steak ang pumupunit rin sa katahimikan naming tatlo. Habang kumakain kami, si Aldrich ay nakatingin lang sa plato, hindi umiimik. Si Arya naman parang walang nangyari, parang normal lang sa kanya ang lahat. Ellen, alam mo, napakagaling mo kanina. Sabi niya habang pinupunasan ng labi gamit ang table napkin. Po? Tanong ko. Ramdam kong nanginginig ang boses ko, Mama Mia. I said you were good. Mas maganda na ang flow ng boses mo. Mas natural. Mas believable sa kliyente. Sabi niya. Hindi ko alam kung compliment ba yun o babala. Tumingin siya sa akin tapos kay Aldrich na para bang may gustong ipahiwatig. You're learning fast, dagdag niya. Siguro dahil magaling ang tagapagturo mo. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya pero ramdam kong may asim ang salita na yon. At hindi yun tungkol sa akin. Tungkol iyon sa lalaking nasa tabi naming dalawa. Napatingin ako kay Aldrich. Napansin kong naninigas ang mga panga niya. Arya? Sabi niya na may diin na tila babala. Tumiti si Arya ng malamig. O bakit? Totoo naman, 'di ba? Tumayo siya mula sa upuan at lumapit sa likod ni Aldrich. At sa harap ko mismo, marahan niyang hinawakan ang batok ng asawa niya. Pagkatapos ay kinabig niya ito at hinalikan ng napakalalim na para bang pinapaalala niya sa akin na mag-asawa sila, na partners silang dalawa at ako ang outsider sa relasyon na to. Kami ni Aldrich, sabi niya habang hinihimas pa ang batok ng asawa niya, ay matagal nang gumagawa ng ganito, Ellen. Alam namin kung ano ang tama. Alam namin kung ano ang mas effective. Tumingon siya ng diretso sa akin. At alam namin kung paano mas mahulog at mas mahumaling pa ang mga kliyente sa mga produkto namin. Parang natanggal ang hangin sa baga ko. Kliyente. Produkto. At bago pa ako makasagot, idinikit ulit ni Arya ang labi niya. Pero this time sa tenga ni Aldrich. At bumulong. Mahina lang ang bulong pero parang sinadya niya na marinig ko. Alam ko, Aldrich. Alam ko kahit hindi mo sabihin. Pagkatapos nun ay umatras siya, ngumiti ng manipis at saka dumiretso na sa kwarto nila. Naiwan kaming dalawa ni Aldrich sa mesa. Tahimik pero hindi komportable. May masama at mabigat at puno ng tensyon kaming nararamdaman na para bang anumang oras ay sasabog. Ellen, sabi ni Aldrich. Pero hindi naman niya itinuloy ang sasabihin niya. Tumayo ako. Ano yun? Hindi rin niya ako matignan. May hindi ka pa alam. Halos pabulong niyang sabi. At ayokong matutunan mo yun sa maling paraan. Maling paraan? Ulit ko sa huling salitang sinabi niya. Pero hindi siya sumagot. Tinakpan niya ang mukha niya.
Ellen, please. Magtiwala ka muna. Pero paano, Mama Mia? Paano ka magtitiwala sa lalaking may asawa? Isang babaeng kayang basahin ang utak mo. Paano ka magtitiwala sa mag-asawang hindi mo kilala pero ngayon ay parang may hawak-hawak na ng buhay mo? Hindi ko alam. Kaya bago pa ako makapagsalita ay tumalikod ako at naglakad palabas ng kusina. At nun nagsimula ang tila napakatigas at napakataas na pader sa aming tatlo. Pagbalik ko sa kwartong inuukup ako ay hindi ako makatulog. Nahiga ako. Nakatingala sa kisame ng kwartong sobrang puti at sobrang linis na parang hindi totoo. Ang utak ko ay pamuwang pero punong-puno ng tanong. Bakit ganun ang tingin ni Arya sa akin? Ano ang narinig niya? Ano ang alam niya na sinasabi niya kay Aldrich? At bakit parang hindi lang trabaho ang pinanggagalingan ng pagkairita niya sa akin? Habang nag-iisip ako, naramdaman kong may anino sa pintuan. Marahang kumakatok. Ellen? Si Aldrich yun, Mama Mia. Hindi ko sinagot pero pinagbuksan ko pa rin. Pumasok siya. Dahan-dahan na parang nahihiya. Ellen, hindi na dapat nangyari yun. Umupo siya sa gilid ng kama ko pero hindi niya ako hinawakan. Hindi ka dapat makinig kay Arya at hindi ko dapat sinabi sa iyo yon. Sinabi ang alin? Kahit alam ko na ang ibig niyang sabihin. Huminga siya ng malalim na may espesyal akong nararamdaman sa iyo. Parang tumigil ang puso ko. Ano bang nararamdaman mo, Aldrich? Tanong ko na hindi ko alam kung gusto ko bang marinig ang sagot niya. Hindi siya tumingin pero para bang hinahanap niya ang tamang salita. Ellen. Tawag niya sa pangalan ko. At doon ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin ng diretsyo. Kita ko ang sincerity niya, ang guilt, pati na rin ang takot. Hindi ka dapat maging parte ng buhay naming dalawa ni Arya. Pero nandito ka na. Hindi naman ikaw yung una. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang pigilan tong aking nararamdaman. Biglang kumalabog ang pinto at si Arya yon. Hindi siya nagpakita ng anumang galit. Hindi rin siya umiyak. Nung makita ko ang mga mata niya ay nakakatakot yun, Mama Mia. Hindi niya nga kami halos tingnan at hindi rin niya kami pinagtaasan ng boses. Ang ginawa niya lamang ay pinuksan niya ang pinto. Tumingin kay Aldrich. Why are you here? To my office. Now. Sabi niya kay Aldrich na para bang hindi niya ito asawa at para bang isa itong utusan sa kanya. At bago pa makapagsalita si Aldrich ay umalis na siya. Tahimik si Aldrich. Hindi niya ako tinanong kung okay ako. Hindi rin niya tinuloy ang mga sasabihin niya. Tumayo lang siya at nagbaba ng ulo at tumabas na ng kwarto. Sa gabing yun, habang naririnig ko ang mahihinang tinig nilang mag-asawa sa kabilang kwarto, doon ko naramdaman ang bagay na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Mama Mia, hindi ko alam kung asset ba ako, recruit. Pero pakiramdam ko, Mama Mia, pakiramdam ko ay hindi lang ako magiging basta-basta tagasunod nila. Pakiramdam ko, isa din akong bagay na makakasira sa kanilang dalawa. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Mahina, halos pabulong ang pag-uusap ni na Aldrich at Arya sa kabilang kwarto. Pero sapat yun para maramdaman kong ako nga ang pinag-uusapan nila. Hindi ko maintindihan lahat ng salita nila pero naririnig ko ang ritmo. Isang mahinang pagtaas ng boses ni Aldrich. Isang malamig na tugon ni Arya. Isang biglang paglalakad. Isang malakas na pagsara ng drawer. At isang mahabang katahimikan. Tapos, Arya, tumawag ako nung makita kong may anino na naman sa ilalim ng pintuan ko. Ellen,
Narinig ko ang pangalan ko mula kay Arya. Halos hindi ko alam kung guni-guni lang ba. Parang nabura ang init sa balat ko. Parang may dumaan na aninong hindi ko makita pero parang alam ko na nakatingin sa akin. Kinabahan ako, Mama Mia. Halos kumakaway na noon ang tuhod ko sa sobrang lambot nito. Huminga ako ng malalim at doon ko narinig ang isa pang linya. Mas malinaw, mas mariin. Hindi ka dapat maging problema. Mama Mia, alam kong si Arya yon. At alam kong ako ang sinasabi niyang hindi dapat maging problema nilang mag-asawa. Pagmulat ko kinabukasan may kakaibang katahimikan. Parang may nawala, parang may natapos. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ay nagulat ako. Si Aldrich at Arya ay nasa kusina pero hindi sila nag-uusap. Si Arya ay nakaharap sa malaking bintana, nakasandal sa countertop. May hawak na kape pero hindi naman iniinom. Si Aldrich naman ay nagpiprito ng itlog pero halata sa kilos niya na parang sinusubukan niya lang maging normal. Ako ang unang nagsalita. Good morning. Tumigil si Aldrich, tumingin siya sa akin. Nakita kong parang hindi yata siya nakatulog ng maayos at malalim ang kaniyang mga mata. Good morning, Ellen. Pero si Arya ibang tingin niya ngayon. Nakangiti siya na tila ba maaliwalas. Parang hindi siya yung babaeng halos sasabog na sa emosyon kagabi. Ellen, we will have a busy day today. Bigla kong naramdaman ng kaba sa salitang busy. Huwag ka matakot. Hindi ka naman namin sasaktan eh. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya parang yun ang pinakamalaking kasinungalingan. Marami ka pang kailangang matutunan para sa next level tier ng mga kliyente natin. Next level tier? Parang hindi ako tao ah. Produkto nga talaga ako. At bago pa ako makapag-react ay dumampi na ang kamay ni Arya sa balikat ko. Magaan lang yon. Mainit pero may bigat na parang may tinatakpan siyang pagnanasa at galit. Dinala nila ako sa isa pang unit sa kabilang tower. Mas malaki ang unit na to. Mas madilim at malamlam ang ilaw. Mas tahimik. Parang studio nga eh. Parang interrogation room, Mama Mia. Parang kumpisalan. May 3 camera. 2 soft lights at isang leather chair sa gitna na parang yung upuan ng isang direktor. Upo, utos ni Arya. Sumunod ako. Umikot siya sa paligid ko na parang pumipili ng anggulo. Si Aldrich naman ay nakaupo sa tabi ng monitor na tila hindi rin makatingin ng diretso sa akin. Ellen, sabi ni Arya, ang trabaho mo ay hindi lang basta magpanggap. Kailangan mong maging ultimate desire at illusion. Hindi dapat malaman ng kung sino man kung ano ang totoo at kung ano ang scripted. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang baba ko. Itinaas ang mukha ko papunta sa liwanag. Say it, sabi niya. At ano bang sasabihin ko? Naguguluhan kong tanong. Sabihin mong, I trust you, Arya. Napakalamig sa loob ko, pero kailangan kong sumunod. I trust you, Arya. Sabi ko. Ngumiti siya. Hindi ko alam kung dahil masaya siya o dahil nanalo siya. Good girl. Si Aldrich ay biglang tumayo. Arya, that's enough. Tumingin ang asawa niya sa kanya na parang nagtataka. Bakit? Because you trust me? Or because you want her to trust you? Natigilan si Aldrich. Ako man ay natigilan din, Mama Mia. May pagkabasag ang tanong na yon. Tila may tinamaan. Tila may inilabas na totoo. Tumawa si Arya. Malambing ang tawa niya pero may nababasa at nararamdaman akong mabangis. Alam ko, Aldrich, huwag mo nang itago. Arya, she's changing the system. Sagot ni Aldrich.
She's not just part of it. Ngumiti si Arya, yung ngiting nagtatago ng matinding plano. Yun nga ang gusto ko eh. I want her inside. Deep, deep inside. Mama Mia, tila kumulo ang dugo ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang excitement at kaba. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagsiselos ba si Arya o nagnanasa siyang paluhurin ako? O pareho niyang nararamdaman yon? Umupo kami sa may mesa. May pinaharap silang bagong dokumento. Hindi to kontrata sa trabaho. Hindi rin to kontrata sa negosyo. Pero kontrata ito ng pag-aari nila sa sarili ko. Ellen, this is confidential. This is a confidential agreement. Confidentiality ito. Once you sign this, you can no longer leave us without completing your term. Term? Tanong ko. Yes, term. 3 years. Sagot ni Arya. Parang may humigop na hangin sa baga ko. 3 taon? Para akong sinuntok sa sikmura. Bakit? Ayaw mo ba? You don't like the paycheck? Well, hindi ka naman namin pinipilit. Pero kapag hindi ka pumirma, kailangan mo nang putulin ang connection mo sa amin. And kailangan ko na ring putulin ang sweldo mo. Tumigil si Aldrich sa kanyang ginagawa. Tiningnan ko siya, Mama Mia, na para bang nagpapasaklolo ako pero hindi naman niya ako sinasaklolohan. Tumingin lang din siya sa akin na para bang sinasabing wala rin siyang magagawa. I know na hindi mo kayang kumita ng pera na kinikita mo dito sa amin. Pero bakit kailangang may kontrata pa? Di ba pwede naman pong wala? Tanong ko. Well, sa mga nakaraang araw at linggo, wala kaming pinapirmahan sa iyong kahit na anong kontrata. Because what you did ay mga simpleng bagay lang naman. Di ba nga, wala namang gumagalaw sa'yo? Di ba nga, hindi ka naman naghuhubad? So simple lang yon kung tutuusin. Pero malaki na ang kita. Now, mas malalim na ang magiging trabaho mo. Now, mas may contact na. Physical. But don't worry. Wala ka namang ibang magiging contact maliban sa aming dalawa ni Aldrich. Nagulat ako sa sinabing yun ni Arya, Mama Mia. Sa inyong dalawa? Oh yes, my dear. I forgot to tell you. Kaming dalawa ni Aldrich. Ano pong contact ang sinasabi nyo? Well, hindi naman sa tinatakot kita, but then, hindi ka naman siguro inosente, right? Are you a virgin? Tanong ni Arya. Umiling-ailing ako para bang automatic na inamin ko sa kanya na may mga experience na ako. Good. But I don't think na na-experience mo na ang ipapa-experience namin. This will be fun, Ellen. Aside from being fun, maganda din ang sweldo dito. Halos triple ng sinasahod mo ngayon. Are you not willing? Di ba nga, sabi mo sa amin, gusto mong makapagpatayo ng magandang bahay? Gusto mong makabili ng mamahaling kotse? Kahit magpakanda-kuba-kuba ka pa sa pagtatrabaho, you will not achieve that dream sa corporate world. But here, siguro wala pang 1 taon makakabili ka na ng bagong kotse. Hindi yung sobrang mamahalin, but then, bago. So, what do you say? Pipirma ka ba? If ayaw mo, then you can leave now. Pero kailangan ko na ang sagot mo. We will shoot the first part of this contract tomorrow. Kaya kung ayaw mo ngayon, I need to find somebody else to replace you.
Diba, Aldrich? Sabi niya. Yes, Ellen. Yes. Kung ayaw mo, kailangan mo nang umalis ngayon. Mama Mia, pakiramdam ko ay tila walang lakas si Aldrich na kontrahin ang asawa niya. Kaya napapa-oo, napapa-yes at napapatango na lang ito sa bawat salitang namumutawi sa mga labi ni Arya. Kinuha ko yung ballpen. Agad kong pinirmahan yung kontrata. See? I told you. Gusto rin ni Ellen na manatili rito. But then I don't want you to be exclusive. Exclusive? Come on, Ellen. I know you like my husband. And I know that he likes you too. Pero I like you too, Ellen. And I know na nakakaramdam ka rin ng tension sa akin. Tomorrow, we will start our shooting. For now, kailangan nating mag-shopping. Shopping? Yes. Kailangan natin ng mga props. Kaya, bilisan mo na magbihis dyan. Kumain ka, pagkatapos, maligo ka. Sabay tayong tatlo, magsha-shopping tayo. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay napa-shopping ako. Hindi lang basta-bastang shopping yon. Napakaganda at napakagagara ng mga nabili naming mga damit. Bukod sa damit ay may pinuntahan din kaming isang lugar. Isang lugar na discreet, Mama Mia. Isang lugar na hindi ko alam na nag-e-exist pala sa lugar na yon. Pumasok kami sa loob. Gulat na gulat ako nung nakapasok na kami. Iba-iba ang bagay na bumungad sa akin. May mga bagay na korteng katawan ng babae. Meron din namang mga bagay na korteng katawan ng lalaki. May mga bagay na kapareho ng itsura nung mga masiselang bahagi ng babae. May mga bagay din na kapareho ang itsura ng masiselang bahagi ng katawan ng lalaki. Nagulat ako. Gusto kong tumalikod dahil pakiramdam ko ay nabastos ako pero hindi ko magawa. Ang daming binili ng mag-asawa. Meron pang mga handcuffs at kung ano-ano pa. Pagdating namin sa bahay, matapos kaming kumain, ay sinabihan ako ni Arya na magpahinga na dahil maaga raw ang shoot namin bukas. Teka, ano ba yung pinagbibili natin? I told you, props natin yon. Tomorrow, ikaw muna at si Aldrich. Ano? Basta bukas mo na malalaman. But wala ka ng karapatang pumirma at umatras ha, kasi pumirma ka na eh. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya. Hinawakan ang kamay ni Aldrich na para bang bago silang mag-asawa. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil ginigising na ako ni Aldrich. Pinaligunan niya ako. Hayaan ko raw na nakarobe lang ako at basa ang buhok ko. At tinawag na niya ako sa sala. Pagdating sa sala, Mama Mia, ay nagulat ako sa kakaibang setup. Hindi na ito yung sofa lamang, kundi parang may kakaiba na yung ambient, yung lights at yung kung ano-ano. Pinaupo niya ako. Inutusan niya akong magsuklay ng buhok ko. Nilabas din niya yung mga cream sa mukha, pati lotion. Rolling na tayo ha. Magsuklay ka, take your time. Tapos maglotion ka sa mukha, sa paa, sa balikat. And then, tanggalin mo na yung robe mo. What? Oo, Ellen. Eto yung pinirmahan mo kahapon. Yung contact na sinasabi ko. Mama Mia, nakikipagdiskusyonan pa ako sa kanila pero sa huli ay wala rin namang nangyari. Hindi din naman ako pinakinggan. Kaya sinunod ko na lang ang gusto nila. Sabi nila wag daw akong tumingin sa camera. Sabi nila magpanggap daw ako na walang camera sa paligid ko. At yun ang ginawa ko, Mama Mia, hanggat sa naging hubot-hubad na ako. Noong hubot-hubad na ako,
ilang sandali pa ay pumasok sa eksena si Aldrich. At yun na nga, Mama Mia. Hinawakan niya ang buhok ko, hanggang sa mukha ko, hanggang sa hinalikan na niya ako at hanggang sa ginawa na namin ang bagay sa harap ng kamera at sa harap mismo ng asawa niya. Isang bagay na hindi ko alam na magagawa ko. Habang may nangyayari sa aming dalawa ni Aldrich ay may mga kliyenteng nanonood. Para pong group call ang nangyayari. Yung iba, naririnig mo pang umuungol sa kabilang bahagi ng tawagan na yon. At hindi pa doon natatapos. Sa paglipas ng mga araw ay tila ba naging isang kwento ang nangyayari sa aming dalawa ni Aldrich. Ang kwento ay tulad ng kung ano ang setup naming tatlo. Na may asawa si Aldrich na naakit siya sa akin. Tapos Mama Mia, pagkalipas lang ng wala pang isang linggo ay pumasok na sa eksena si Arya. At yun na nga, tatluhan ang ginagawa namin. Tatluhan, Mama Mia. Tatluhan sa harap ng kamera. Nung una ay nandidiri ako. Nung una ay naiinis ako. Pero katagalan, hindi ko po maiwasan na magustuhan na rin ang ginagawa namin. Yes, Mama Mia. Nakakahiyaman pong aminin. Pero nagugustuhan ko na ang ginagawa naming tatlo. Parang mas lalo pa akong nagiinit kapag naiisip ko na may nakikinig at may nakakakita sa amin. Pagkatapos ng 2 linggo na ganun ang ginagawa namin, isang umaga habang nagbe-breakfast ay nakangiti sa akin si Arya. Alam mo ba, tuwang-tuwa ang mga kliyente sa performance mo, Ellen. Ang ganda mo raw, ang ganda ng katawan mo at ang galing mo pa. And because of that, may pabonus ako sa iyo ngayon. Tumayo siya at may kinuha sa may tukador. Isang sobre. Puting sobre na napakakapal. At iniabot niya yun sa akin. Count it. That's 150,000 pesos. Ano? 150,000 pesos? Yes, 150,000 pesos and take note. Half month pa lang yan. Isang kinsena pa lang yan. Sa susunod, by the end of this month, may matatanggap ka ulit. Kung mas malaki o mas maliit dyan, it's up to you. Depende sa performance mo. Mama Mia, unti-unti ay nagiging komportable din kaming tatlo ni Aldrich at ni Arya sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Tama nga si Arya. Meron nga talagang malaking kita sa ganitong uri ng trabaho. At tama nga siya. Wala pang 1 taon ay na-afford ko na ang isang sedan na sasakyan. Brand new. Cash, Mama Mia. Natuwa si Arya at si Aldrich para sa akin. Akala ko ay tuloy-tuloy na. In fact, pagkatapos ng 3 taon ay pumirma ulit ako ng another 3 years sa trabahong yon. Sabi ko bakit pa ako magpapakahirap maganda naman na ang trabaho na ito. Hanggang sa isang araw, hindi ko inaasahan na napatawag sa akin ang tiyahin ko, Mama Mia. Yung tiyahin ko na nagpalaki sa akin, kahit nasabihin pang halos inalila naman nila ako sa bahay nila. Yung tiyahin ko na sumuporta sa akin nung naulila ako ng mga magulang ko. Hello, tita? Hoy, Arya! Walang giya kang babae ka! Malandi ka! Gulat na gulat ako sa naging tinuran niya sa akin. Arya, ano po? Tita, ano pong malandi? Tanong ko. Ang landi mong babae ka? Alam mo bang ikaw ang laman ng cellphone ng tito mo, ha? Mo? Ano pong ako ang laman? Hindi nga po kami nagkikita ni tito eh.
Ano ba yung trabahong pinasok mo? Ang landi-landi mong babae ka. Pagkatapos noon ay pinatay niya ang tawag. At Mama Mia, wala pang 5 minuto ay may dumating na isang video sa akin. Gulat na gulat ako. Video yun ng sarili ko, Mama Mia. Sarili ko na nakahubad at nagsasarili. Yes, video ko habang nagpapaligaya ng aking sarili. Yun daw ang video na nasa phone ni Tito. Gulat na gulat ako. Agad kong sinugod si Arya at si Aldrich na nasa kabilang kwarto. Ano to? Tanong ko habang pinakita sa kanila ang video. Akala ko ba sa mga client lang natin pinapakita to? At akala ko ba mga foreigner ang client natin? Bakit may mga ganito? Parang hindi na sila nagulat, Mama Mia. Ganyan talaga yan. Hindi natin may expect kung anong gagawin ng client natin. Baka in-upload niya yan sa isang, alam mo na site. Bakit pwede yung ganito? Hindi ako pumirma sa ganito. Girl, alam mo na dapat yan. Ganyan talaga sa kalakarang ito. Teka nga, sandali ha. Sabi niya at kinuha ni Arya ang cellphone niya. May kinalikot siya sa cellphone niya, Mama Mia. Pagkatapos ay pinakita niya yun sa akin. Nagulat ako dahil ang nakita ko doon ay sex scandal nilang dalawa ni Aldrich. See? Hindi kami ang nag-upload niyan. Maybe client. Pero alam mo ba, nakakatulong din yung ganyan, girl. Dadami din ang kliyente natin. Pero alam nyo bang nasa cellphone to ng tito ko? Tumawa ng malakas si Arya. Pati na rin si Aldrich. Well, ibig sabihin, pinagpapantasyan ka ng tito mo. Yan mo na nga yan. Di ka naman nila nagagalaw eh. Pero alam na ng buong angkan ko. So ano ngayon? May magbabago ba? Hindi naman natin alam kung sino may upload niyan. Kaya wala kang magagawa. Ganyan talaga. Mama Mia, buong gabi ako noong iyak ng iyak. Lalo pa sa sinabi nilang wala kang magagawa dahil ganyan na talaga. Ganito ba talaga ang kalakaran sa ganitong mundo? Ganito ba talaga ang kalakaran kapag pumasok ka sa mga maling gawain na ito? Sa ngayon, Mama Mia, I know, i-judge niyo ako dahil andito pa rin ako sa tahanan ni Aldrich at ni Arya. And yes, ginagawa pa rin namin yung mga bagay na yon. Dahil ang sabi ni Aldrich sa akin, hindi naman daw pang forever ang ganitong trabaho. Hanggat maganda pa raw ang katawan ko. Hanggat pinagpapantasyan pa raw ako ng iba. Dapat daw suluitin ko na. Ang gawin ko raw ay mag-ipon ng mag-ipon hanggang kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. At sa ngayon ay ganito pa rin ang buhay ko. Oo, konektado pa rin ako sa mag-asawa. Oo, lagi pa rin may nangyayari sa aming tatlo. Lagi pa rin na nasa harap kami ng kamera. Mama Mia, hindi ko po ipagkakailang may mga pagkakataong nararamdaman ko ang pagsisisi sa puso ko. Pero marami pa rin pagkakataon kapag nakikita ko ang mga bagay na dati ay ginugusto at pinapangarap ko lamang na ngayon ay nakukuha ko na. Iniisip kong ganito nga siguro talaga ang kapalaran ko. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa ninyo nitong sulat ko. Hindi ko po ito isinulat para ipagmalaki o impluwensyahan yung iba sa trabahong meron ako. Sinulat ko po ito para malaman ninyo na may ibang mundo sa mundong ginagalawan natin. May madilim na mundo na nakatago lang din sa pang-araw-araw nating gawain. At ako, unfortunately, isa sa mga taong nasa loob ng madidilim na mundong yon. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang. Ellen.
a darn na yarn. Ay, nako. Meron talagang mga mundong ganun pala, no? Hindi ko alam na may mga nag-e-exist pala na ganyan. Lalo pa dito sa Pilipinas. Akala ko kasi yung mga ganyan nasa ibang mundo na. O alam nyo ba, may kwento ako sa inyo. Dati, nagtatrabaho ako sa isang call center company. At nung nagtatrabaho ako doon, ang account ko kasi parang ng internet connection, internet devices. Yung mga adapter, wireless adapter, ganun, yung mga modem, ganun. Dating-dati pa yun. Yung mga marami pang problema sa mga ganung device. So, doon ako na-assign. Tapos, nung mga panahon na yun, medyo innocent pa po ang mamamiya ninyo sa mga ganitong klase ng mundo. So, na kami noon, pa lunch break. Ang lunch break sa isang call center, hindi necessarily mean na lunch yung tanghali. Hindi ganun. Ang lunch break sa amin, kung ano yung time in mo, after 4 hours ng duty mo, yun ang lunch break mo. So, bali, 1 hour break yun. So, pa lunch break na yun, yung mga kasamahan ko, tapos na sa call nila. Tapos sa akin, may pumasok pa talagang, nako, naiirita ako dahil gustong-gusto ko nang mag-lunch diba? Pero may pumasok pang tawag. Tapos, yung sabi nung may tawag, foreigner ha, kasi sa, sa ibang bansa yung namin, mga accounts. Sabi niya, I can't connect to my phone. I can't connect to my internet and I'm doing my job now. Sabi niya. Sorry ako habang kiniconfigure ko yung internet connection niya. Tapos bigla may narinig akong mga ungol na mga ganun. So gulat na gulat ang atin nyo dahil medyo innocent pa So tinawag ko yung TL ko. TL, sabi niya, ganyan talaga yan. Gumagawa sila ng ganong mga video na binibenta, ganyan. Tapos nakakonect dapat sa internet. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ayoko pong makakarinig ng ganito. Tinawanan lang nila ako. Ang ginawa ko, ni-loudspeaker ko. So, lahat sa floor na yon narinig yung mga ganong-ganong ungol. So, yun. I know na nag-i-exist talaga ang mga mundong ganyan. Kasi, naranasan ko na Pero ang alam ko is sa mga foreign countries yung mga ganon. Di ko alam. Nasa isang konserbatibong bansa, meron pa rin pala talagang nangyayaring ganito. Ang dasal ko lang talaga, umabot sa punto na gustuhin mo nang umalis sa mundong yan, Ellen, at makaalis ka nga ng matiwasay. Yun ang dasal namin. Anyway, sa mga merong comment dyan, all you have to do is to comment down below. Be gentle with your comment, dahil baka isipin ni YT, ang pangit-pangit naman ng na to, bakit ganito yung mga content niya, ganun. Kasalanan ko ba? Pinapadala lang naman yung mga kwentong yan, kaya ako binabasa. Yung iba sabi, boring ng kwentong to. Ay, sorry naman po. Hindi ko naman po pwedeng baguhin kung paano nila sinulat. Pwede kong baguhin yung mga salita, pero yung mga nangyayari, hindi ko pwedeng baguhin yun kasi kwento nyo yun Alangan naman baguhin ko, diba? Anyways, maraming salamat, Ellen, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa mga nakarinig ngayon, please do like and share this video at subscribe na rin kayo sana dito sa ating channel. Maawa naman kayo kay Mama Mia. Grabe naman to. Anyways, hello muna ako sa ating mga members bago tayo dumako sa ating mga commentators. Hello ako kay Benson Bicer. Maraming salamat. Hi din kay Smackdax. Hi din kay Colleen Bueno. Kay Smackdax pala. Anong Smackdax? Smackdax. Hi din kay Colleen Bueno. Kay Dayan Martinez. Kay Evelyn Kawit. Maria Elena Abe. Maureen Tugab. Gimaras Girl. Kay Mila Raduban. Kay Freaky. At syempre kay Easy Gale. Maraming salamat sa pakikinig, suporta at syempre lalong-lalo na sa pagpapamember. Hello din ako sa ating mga suki na lagi ding nakikinig sa atin. Marvy Montesilio, maraming salamat. Jaime Rodriguez, kay Alcura Ukit, thank you very much. Hi din ako kay Jennifer Tambis, kay Leoneda Ramirez. Hello sa iyo, Ma'am Leoneda. Kay Joanne Sara Maniego, kay Mergy Bersabal, maraming salamat. Kay Ruby Ramos, kay Christina Sison, kay Ma'am She Say Wonder Kasambahay, maraming salamat sa iyo. Hi din kay Rashudi, maraming salamat din kay Charlene, kay Eileen Wanzo from Hong Kong. Ay naku, sana yung mga nasa Hong Kong safe kayo ha, kasi yung nangyaring
fire. Ayan, I hope you are all safe. Anyway, meron pong sariling kwento ng kanilang mga buhay na lais nilang i-share dito sa ating programa. Ayan po ang ating email address, laging bukas sa mga kwentong ipapadala ninyo. And kung meron po kayo mga collab o kung ano pa mang kailangan kay Mama Mia, gusto nyo makipag-communicate, pwede po dyan sa email na yan. My name is Mama Mia. Maraming salamat sa inyong lahat. Mwah, mwah, mwah. I love you. Ingat kayo lagi. Bye!